konsepto ng pagpapapako sa krus, pumapatak yan dun sa konsepto ng penitensya. No? Of course, sabi ng mga historians, nagmula ito sa mga Kastila mismo. No? Ini-introduce to mga pari sa mga male Filipinos noon. At ang ginagawa nila ay, ang tawag pa nun, disiplina. And that is why they were doing that. Yung nagpa-flagellate sila, flagellantes, naghahampas ng sarili. Tandaan natin na yung pagpapapako sa krus, bagamat yung pagpepenitensya mismo ay matagal na, at yung sinakulo mismo, panahon pa ng mga Espanyol, yung dadagdagan mo ng aktual na pagpapapako sa krus, mukhang ayon sa mga eksperto, mga late 1950s, yan na lumitaw sa Pampanga, sa Kutod. Maintindihan ng mga tao na parang weird ang dating sa marami, dahil parang yun na nga, parang binubugbog, sinasaktan yung sarili. Una, meron na tayong template kasi, nung bago dumating yung mga Kastila, na pag namatay ang isang datu, yung mga under dyan sa mga tao, ang gagawin nila, papaluputan nila ng ratan na masakit yung sarili nila for a certain period of time. Now, of course, nung dumating yung Kristyanismo, si Kristo na yung chief dato natin. So, you are going to sacrifice for Him. No? Yan yung isa. Kapag nagkasakit ang isang tao, pumapatay sila ng baboy. Tapos yung dugo noon, sabi nung anthropologist na si Fernando Chalcitano, winiwisik-wisik dun sa may sakit na tao para siya ay gumaling. Okay? Now, ang paggaling ng tao, nakukuha din yan sa penitensya. Nagpe-penitensya ang tao, bakit? Kasi meron siyang malaking pabor na hinihingi. No? At kung sa Kristyanismo, yung pagpapakasakit at pag-iwan dun sa health mo ay mahalaga para sundin si Kristo. Para sa mga Pilipino, sinasaktan nila yung sarili nila para makamit yung kaginhawaan at yung kalusugan. Magpapapako po ako